Soil test soil investigation conducted at Amara Residences. Catarman Lilo and Cebu. Proposed 2-story residential villa. 2 boreholes. Ano ang rotary drilling? Ano ang rotary drilling at para saan ito ginagamit? Ang rotary drilling ay ginagamit upang mangolekta ng mga sample ng lupa at rock strata o para makabuo ng malalim na observation boreholes bilang bahagi ng mga pagsisiyasat ng geotechnical at environmental site. Ang site investigation ay isang mahalagang hakbang sa pag-unawa sa iyong development site at mga kondisyon sa lupa. Ang mapanghimasok na mga pagsisiyasat ay maaaring masuri ang isang malawak na hanay ng mga kondisyon sa lupa. Kung ang pagsisiyasat sa site ay nangangailangan ng pagtagos sa bedrock o sa pamamagitan ng napakasiksik na mga lupa, maaaring gumamit ng rotary drilling rig upang kolektahin ang rock strata o mga sample ng lupa. Ang rotary drilling ay isang mabilis na pamamaraan ng pagbabarena na nagsusulong sa isang borehole gamit ang impact energy at pag-ikot. Mayroong 2 uri ng rotary borehole na kadalasang ginagamit para sa mga proyekto sa pagsisiyasat ng site: rotary open hole at rotary cord hole. Ano ang rotary drilling at para saan ito ginagamit? Ang mga sample o cores na nakuha mula sa site ay sinusuri upang makakuha ng tumpak na pag-unawa sa mga kondisyon ng lupa. Ang mga resulta ay ginagamit upang magbigay ng mga interpretive na ulat upang masuri kung ang iyong mga iminungkahing disenyo ng gusali ay magagawa mula sa isang geotechnical na perspektibo. Mga disenyo ng foundation. Mga solusyon sa piled foundation. Disenyo ng basement at retaining wall. Disenyo ng peeling mat. Mga gawa ng minahan. Ang saklaw ng mga pagsisiyasat at pamamaraan na ginamit ay depende sa isang hanay ng mga kadahilanan kabilang ang paunang paggamit ng site. Inaasahang geology at mga istruktura sa ilalim ng ibabaw. Ang iminungkahing disenyo at pag-andar ng pag-unlad. Kilalang kasaysayan ng site at sa paligid. Kung ang site ay nasa lugar ng pagmimina ng karbon. Kung ang site ay nasa flood zone. Ano ang proseso ng pagsisiyasat sa lupa? Ang mga pagsisiyasat sa lupa ay isinasagawa gamit ang isang dahan-dahang diskarte. Ang unang hakbang sa proseso ay upang kumpletuhin ang isang yugto. Case study na perpektong dapat itong kumpletuhin sa mga unang yugto ng proseso ng pagpaplano at pagpapaunlad at pinagsama sa isang site walkover. Pangkalahatang ideya ng proseso ng pagsisiyasat ng site, isang paunang ulat sa pagtatasa ng panganib para sa isang development site, kadalasang kinakailangan para sa pagpaplano ng pag-apruba ng aplikasyon. Sa isip, ang isang case study ay dapat ding samahan ng paglalakad sa isang survey na isinagawa ng isang bihasang practitioner. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng magagamit na impormasyon, kaugnay sa kapaligiran, geological, hydrogeological, hydrological at pagmimina ng isang site, bubuo ang isang cost-effective at nakatutok na pagsisiyasat sa site. Case study ay dapat palaging mauna sa anumang ground investigation. Gamit ang interpretive na ulat upang i-highlight ang mga potensyal na issue sa pag-unlad, mga pananagutan sa kapaligiran at gastos na nangangailangan ng karagdagang pagsisiyasat. Pagsisiyasat sa site. Assessment ay binubuo ng isang mapanuring site investigation. Ang case study ay magtatampok sa mga lugar para sa karagdagang pagsisiyasat at tutukuyin ang saklaw ng mga gawain ito. Anumang mga potensyal na pollutant linkage ay maaaring bigyang prioridad para sa pagsisiyasat at depende sa case study report ang naangkop na mga diskarte sa pagsisiyasat na ginamit. Ground investigation techniques na ginamit bilang bahagi ng isang site investigation. Mag-post ng mga pagsisiyasat sa site. Kapag natapos na ang mga paunang pagsisiyasat sa site, ang mga resulta ay nasuri. Kung kinakailangan ang karagdagang pagsisiyasat sa site, maaari itong kumpletuhin ng aming multidiscipline team. Maaaring kabilang dito ang pagsubaybay sa kapaligiran, pagsusuri sa lupa, geotechnical na pagsubaybay, pagsusuri sa katatagan ng slope, pagsubaybay sa radon, mga disenyo ng remediation, mga hakbang sa proteksyon ng gas. Hakbang 4, ulat sa pagsisiyasat ng site. Ang isang interpretive na ulat ay bubuin mula sa lahat ng impormasyon at data na nakalap mula sa mga pagsisiyasat sa lupa, pagsubok, pagsubaybay para sa site. Maaaring talakayin ng aming Earth Environmental & Geotechnical Consultant ang mga detalye ng ulat at magbigay ng karagdagang serbisyo kung kinakailangan. Ulat sa pagsisiyasat sa site.
Ang isang interpretive na ulat ay bubuin mula sa lahat ng impormasyon at data na nakalap mula sa mga pagsisiyasat sa lupa, pagsubok, pagsubaybay para sa site. Quality Control Laboratories, LLC. We are open from Monday to Saturday. Located in J.S. Cabahag, St. Sitio Basbas, Pagsibongan, Mando City. For more info, please contact us at 090867754422, 099567098883, 099514174464, and tel number 3280626. Thank you for watching.